Ang kwentong inyong maririnig ay ibinahagi sa atin ng isa sa ating mga kaibigan na itago natin sa pangalang Jerry. Walang eksaktong taon sa lugar ng Maynila. 14 na taong gulang pa lang si Jerry na mga panahong ito at kasalukuyang nagtatrabaho si Jerry sa isang malaking bagsakan ng isda sa nasabing lugar. Isang hapon, matapos kumain ni Jerry ay nagpaalam na ito sa kanyang mga magulang na siya'y papasok na sa kanyang trabaho. Kahit gabi ang trabaho ni Jerry ay patuloy pa rin ang kanyang pag-aaral sa umaga. Dahil sa hirap ng buhay ay pinipilit ni Jerry na magtrabaho sa gabi upang nang sa ganun ay makatulong siya sa kanyang mga magulang sa pagpapaaral sa kanya at sa dalawa pa niyang mga nakababatang kapatid. Habang si Jerry ay naghihintay na magumpisa ang kanilang trabaho, ay may napuna siyang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang damyo. Ang damyo ay isang mahabang bakal na siyang ginagamit upang ipadaan o ipadulas ang mga banyera ng isda na nanggagaling sa lancha o sa fishing boat. Ilang araw niya nang nakikita ang matanda, lagi niya itong napupuna nag-iisa na nasa isang tabi lamang. Walang ano-ano ay nilapitan ni Jerry ang matanda at nagwika siya dito ng, "Tay, hindi pa po ba kayo nakukuhang extra? Marami po silang kukuning tao ngayon dahil madami daw pong laman ng isda yung lancha at narinig ko pa sa isa sa aking mga kasama na may paparating pa daw po mga lancha. Sigurado po marami silang taong kukuhain." Wika ni Jerry sa matanda. Gulat naman ang matanda at tumingin sa kanya at tumugon ito, "Hindi pa nga iho. Medyo marami kasing mga bata sa akin. Maraming mga malalakas na gustong umextra." Tugon naman ang matanda kay Jerry. "Ganun po ba? Teka tay, nagkape na po ba kayo? O nagtinapay man lang? Sandali at ibibili ko po kayo ng kape at ng makakain na rin." Sabay tumalikod si Jerry at naglakad papuntang tindahan. Maya-maya pa, bumalik na si Jerry. May bitbit itong kape at itlog. Binigay ni Jerry ang hawak-hawak niyang kape at itlog sa matanda at bumalik na siya sa kanyang pwesto dahil mag-uumpisa na ang kanilang trabaho. Lumipas pa ang ilang mga sandali ay tama nga si Jerry sa kanyang sinabi kanina. Nakuha nga ang matandang extra dahil marami talaga ang kinakailangan nilang trabahador ng gabing yun dahil sa dami ng mga lansyan dumating na puno ng mga isda. Habang tumatagal ay pinapanood ni Jerry ang matanda na patuloy ang pagtatrabaho nito. Wala itong pahinga ni uminom man lang ng tubig. Sa tingin ni Jerry ay parang hindi napapagod ang matanda sa kakahila ng banyerang puno ng isda. Lumipas ang ilang mga oras, umabot ng umaga ay natapos na ang trabaho nila. Hinanap ni Jerry ang matanda at nakita niya itong nasa gilid ng isang damyo nakaupo ulit. Nilapitan niya ito upang tanungin ang matanda kung kamusta ang kanyang pagtatrabaho ng gabing yun. Umiti lamang ang matanda sa kanya at walang imik na yumuko. Lumipas ang mga ilang gabi ay nagpatuloy ang ganong mga pangyayari. Nakikita niya ang matandang lalaki, nilalapitan, kinakausap at binibigyan niya ito na makakain. Hanggang isang araw, habang sila ay nag-uusap na matandang lalaki, ay bigla na lang itong tumahimik at seryosong tumitig kay Jerry. Nagwika ito ng, "Iyo, ilang linggo na tayong nag-uusap at ilang linggo mo na rin akong binibigyan ng makakain. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa dinami-dami ng mga tao dito ay ikaw lang ang nakakapansin at kumakausap sa akin?" Wika na matanda kay Jerry. Natahimik at napaisip si Jerry. Sa isip-isip niya, "Oo nga no, bakit kaya sa dami-dami ng mga tao dito? Ako lang ang kumakausap sa matandang to at sa tuwing dumarating ako, bakit matatandong hinahanap ko kagad?" "Ang totoo niyan, iho, meron akong kakayahan na wala ang mga ordinaryong tao at sa tingin ko, may babahagi ko sa iyo ang kakayahan ko kung gugustuhin mo." Wika na matanda at nagkwento ito ang tungkol sa buhay niya at totoong pagkatao nito. Ayon kay Jerry, galing daw ang matanda sa isang malayong probinsya na hindi niya napinangalanan para rin daw sa ikabubuti ng lugar. Ayon sa matanda, ang kapalit daw ng kanyang kakayahan ay ang magiging panganay mong anak kung ito ay iyong tatanggapin. Magiging sakripisyo daw ito upang maging mas mabisa ang kakayahang kanyang tinatangan. Dagdag pa ng matanda na ang tanga niya daw ang pumili kay Jerry at hindi siya.
Dahilan kung bakit sa dinami-dami ng mga tao sa kanilang pinagtatrabahuan, si Jerry lamang ang bukod tangi nakakapansin at kumakausap sa matanda. Dahil daw sa kabutihan loob na pinapakita ni Jerry sa matanda, kaya nagdesisyon itong ipagtapat kay Jerry ang lihim nito. Ipinakita din ng matanda ang dalawa sa tangan nito, ang maliit na itim na libro at ang nasa bibig nito sa ilalim ng dila ng matanda ay may isang bilog na kulay abo. Ayon daw sa matanda na may kakayahan siyang manggamot ng tao at manakit o maminsala nito. Depende daw sa sitwasyon. Kung papayagan daw si Jerry na siya ang sasalo ng mga tangan nito, malugo daw ang matandang gabayan na turuan siya. Ayon dito, na kapag si Jerry na ang nagtangan nito ay marami daw ang magbabago at mangyayari sa buhay niya. Isa na ang maibibigay na kakayahan ng tangan nito ay ang hindi ka basta-basta tatablan ng bala ng baril. Kukunat ang yung balat ng katawan. Ayon pa sa matanda, bilis, lakas at haba ng buhay ay mabibigay nito. Nang marinig ni Jerry ang sinabi ng matanda, agad-agad naman itong nagtanong, "Bakit tay? Ilang taon na po ba kayo?" Tingnan siya ng matanda at nagwika ng, "Sa tingin mo iho, ilang taon na ako?" "Ang totoo niyan, higit 100 taon na ako iho. Pero dahil sa tangan kong to, binibigyan niya ako ng ibang lakas. At ang totoo niyan, nandirito lang ako sa lugar na to upang maghanap ng katulad mo na mapapasahan ko ng aking tangan." Sabay ngiti na matanda kay Jerry. Nang mapansin ng matanda ang pagtahimik ni Jerry at baka sa kanyang muka ang pagdududa, niyaya siya ng matandang maglakad-lakad papuntang gilid ng dagat kung saan nandoon ang mga lantya o fishing boat. Nang marating nila ang isang lugar na walang lantya, tanging dagat at mga naglilipara mga ibon lamang nandoon, agad naman binulungan ng matanda ang kanyang hintuturo at hinipan. Dahil hapon pa ng mga oras na yun, ay kitang-kita ng dalawang mata nito kung paanong pinagbabaril ng matanda ang mga ibong nagliliparan sa dagat gamit lamang ang kanyang mga daliri. Gulat na gulat si Jerry dahil nagbabagsakan ng mga ibon na para talagang binabaril. Isa pang ginawa ng matanda ay lumapit ito sa isang lantya at binulungan nito ang kanyang kamay at itinulak ang lantya. Gulat na gulat si Jerry sa nasaksihan niya, para daw kasing hinampas ng malaking alon ng lantya dahil nagpagewang-gewang ito sa kabila ng napakalaking lantya nito. Hindi makapaniwala si Jerry sa kanyang mga nasaksihan. Hanggang sa kanyang pag-uwi ay iniisip niya ang mga nangyari at ang mga sinabi sa kanya ng matanda. Sa isip-isip ni Jerry, kung totoong sinasabi ng matanda na lagpas na siya 100 taon, bakit ang itsura niya? Para lang siyang nasa 50. Nagpahinga agad si Jerry pagdating niya sa bahay nila. Sa kanyang pagising ay naabutan niya ang kanyang ama na nagpapakain ng alaga nitong manok. Na makita siya nito na nakatayo sa bukana ng kanilang bahay, ay agad nagwika ito ng, "Kamusta ang tulog mo anak? Kumain ka na dun. Nandun yung pagkain sa kusina. Nakapagluto na ang iyong nanay. Tira mo na lang ng ulam ang mga kapatid mo." Tumango naman si Jerry at tumalikod at lumakad na ito papuntang kusina para kumain. Habang kumakain si Jerry, pumasok ang kanyang ama at tumupo sa harapan niya. "Anak, nito mga nagdaang araw, kakaiba kami napapansin ng iyong ina sa'yo. Madalas kang tulala at pag natutulog ka, nagsasalita ka. Hindi ka naman dating ganyan. Tsaka hindi namin maintindihan ang mga sinasabi mo. Nag-aalala tuloy kami ng iyong ina. May problema ka ba anak?" Tumingin lamang ito sa kanyang ama habang naguguluhan. Hanggang sa mapag-isip-isip ni Jerry na mas mabuting sabihin niya sa kanyang ama ang lahat-lahat. Ikinuwento ni Jerry sa kanyang ama ang tungkol sa matandang lalaki at sa kakayahan nito at ang gustuhan nitong ipasa sa kanya ang nasabing kakayahan ng matanda. Nang marinig ng ama ni Jerry ang kanyang kwento, ay agad-agad naman itong nagsabi ng, "Wag na wag mong tatanggapin anak ano man ang ibigay sa'yo. Tandaan mo, ang mga bagay na yan ay hindi natin sigurado kung saan nagsimula o saan ang galing. Malay natin, yung kakayahan ng matanda na yun ay galing pala sa demonyo. Ako, lalo na nung sinabi mo na ang kapalit dun ay ang unang magiging anak mo. Wag na wag mong tatanggapin yun dahil sigurado ako na galing yan sa masama." Dagdag pa ng kanyang ama na ang ganong mga delikadong kakayahan ay biyaya daw ng demonyo na sa huli ay kaluluwa mo ang magiging kabayaran. Nung hapon na yun, bago pumasok si Jerry ay may kwintas ng Santo Niño ay pinasuot sa kanya ng kanyang ama. Pagdating ni Jerry sa kanyang pinagtatrabahuan ay hinanap niya agad ang matandang lalaki. Pinagtanong-tanong niya pa ito
pero walang nakakilala at nakakita sa nasabing matanda. Lubos naman ang pagtataka ni Jerry dahil ilang linggo niyang laging nakakasama at nakakausap ang matanda. Imposible sa ilang linggong nagdaan, wala mala nakakakita o nakakatanda ni isa sa mga tao dun. Nagdaan pa ang ilang mga araw at linggo ay tuluyan nang hindi nakikita ni Jerry ang nasabing matanda. Kaya napag-isip-isip niya na baka umalis na ito sa lugar nila. Lumipas pa ang ilang mga araw, linggo, buwan at taon ay hindi niya na talaga nakita ang nasabing matanda. Sinabi ng ama ni Jerry na kung mabuti ang hangarin ng matandang lalaki na yun, hindi yung basta-basta mawawala ng ganun-ganun lang. Isip-isip ni Jerry na kung sakaling tinanggap niya ang binigay ng matandang lalaki sa kanya, ano na kaya ngayon ang mangyayari sa kanya? Mabuti na lang at sinunod ni Jerry ang payo ng kanyang ama. Simula ng araw na yun, bumalik na si Jerry sa kanyang mga dating gawain. At unti-unti paglipas ng mga panahon ay nakalimutan na niya ang tungkol sa matandang lalaki at sa kakayahan nito na muntik nang ipasa sa kanya.